Hi guys! Welcome! Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung ano yung current energy ng tao mo. Di open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Para to sa mga no contact situation, ano. Start na tayo. Thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, pati po sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. So, start na tayo. Hindi ko na patatagalin. Give me the message. Ano yung energy ng tao mo? Para sa no contact. Give me the message. So, meron ako nakikita ditong Virgo, Capricorn, Taurus, may Leo, merong Scorpio, Cancer, and Pisces, may Sagittarius, merong Gemini, Aquarius, and Libra. So, meron pinanganak nung 7, 1, 8. So, ito yung naisip ng tao mo, no? Alam mo yung tipong andito siya sa moment na natututong mag-control sa kanyang sarili, okay? Yung bang tipo na natutunan niya mag-control kung ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin, okay? Pwedeng ikaw yung nagturo sa tao na ito, okay? Kung bakit to nagiging maayos ngayon. So, nakikitaan ko rin dito, ikaw yung nagtulak dito para maging matuwid tong tao na to, or pwedeng ikaw yung nagtulak dito para ma-realize niya yung pagkakamali sa'yo, okay? So, nakikitaan ko dito, alam ng tao mo dito na kailangan niyang magbago para ma-match yung energy mo, okay? So, nakikitaan ko dito, tinatrabaho ng tao nito araw-araw yung kanyang sarili. Kasi nakikita ko dito nakatuon pa rin siya sa hinaharap ninyo, okay? Para maging stable. Yung iba sa inyo nakikitaan ko dito, hindi pa rin to bumibitaw sa'yo. So, nakikitaan ko dito na gusto nito mag-invest pa sa'yo, okay? Gusto nito magbigay ng oras sa'yo, okay? Kaya lang, itong taon nito, kailangan niyang may baguhin sa kanyang sarili para may pagkalob niya yun sa'yo. Kasi nakikitaan ko dito, pwedeng hindi mo to tanggapin. Pero nakikitaan ko dito, kailangan tong may mapatunayan sa'yo bago to tanggapin mo, okay? So, nakita ko dito, yung iba sa inyo, hindi ka na interesado sa tao mo. Kumbaga, nakikita ko dito, mas nakatuon ka sa solid na foundation mo, okay? Gusto mo yung tao na, alam mo yung tipo na gusto mo, yung talagang merong parang merong kasiguraduhan na magiging kang stable sa tao na to. Ganun, okay? Kasi nakikita ko dito, gusto mo kasi pang matagalan na hindi yung laro-laro lamang. So, na itong tao mo, no, nakakaramdam to ng unconditional love for you, or pwedeng sabihin, pinaranas mo ito. Kaya itong tao nito, meron tong gustong gawin sa kanyang sarili, no? Kaya inaayos niya yung sarili niya. Dahil dito niya napatunayan na ikaw pala, okay, ang magbibigay sa kanya ng unconditional love. Ganyan. So, nakita ko dito, gusto niya ito maramdaman muli sa'yo, okay? Kasi dito lang siya nakaramdam ng saya nung naramdaman niya to sa'yo. So, nakita ko dito, gusto ng tao nito na maging masaya kahit hindi ka niya kasama, okay? So, nakikita ko dito, dun siya natututo na ganun ang dapat na unconditional love, yung meaning ng unconditional love na kahit hindi kayo magkasama, gusto niya iparamdam dito na andyan siya sa'yo, okay, ganun. So, itong tao mo ngayon, nung nawala ka, no, ngayon niya nararamdaman na broken siya, okay? So, nakita ko dito, once na naalala ka ng tao na ito, okay? Doon niya nararamdaman yung pain. Kasi nakikita ko dito na trigger tong tao na ito. Na-trigger siya nung nawala ka sa buhay niya. At kapag naaalala ka ng tao nito, doon niya naramdaman na may napalampas siya, okay?
So, nakikita ko dito, no, doon naranasan ng tao nito yung pagmamahal sa inyong dalawa, na kung saan, ano, yung man tipo na doon niya naisip na bumuo ng pamilya sa'yo, okay? Or pwede rin may family na kayo ng dalawa na, yung bang tipong may pamilyado na kayo ng tao na to, okay? Asawa mo na to, or pwede rin sabihin ka-live-in partner mo, yung parang nagsama na kayo dito. Ito rin nafe-feel ko sa iba, no? Mahal ka nito, ito rin nakikita ko, no? Kumbaga itong tao nito, naalala ka nito nung nagsasama kayo at dun niya na-realize na unconditional love pala yung binigay mo sa kanya, okay? So, nakikita ko dito, ngayon din nauunawaan ng tao nito, or ngayon niya nakikita na hindi lang basta sign or coincidence na nagkita kayo. Dito niya na-realize na, alam mo yung tipo na meron siyang mga nakitang sign, or pwede meron itong mga napakinggan, mga ganyan, ano. Doon niya na-realize na hindi lang basta coincidence na nagkita kayo or nagkakilala kayo. Kaya itong taon nito, minamanifest ka pa rin ito, okay? Kasi nakita ko dito pumapasok rin yung realization. Doon niya naunawaan na, ay, soulmate ko siya. Ganun, okay? Ngayon niya na nararamdaman na ikaw pala yung tinadhana para sa kanya nung nawala ka, okay? Doon sa iba, no? Kaya itong taon nito, meron tong kakayahan na mag-manifest. Or pwede rin sabihin, no? Nakikita ko dito, gusto nitong subukan yung manifestation kung tatala ba to sa'yo, okay? So, nakita ko rin dito, ngayon naintindihan ng tao nito, parang ginising, alam mo yun? Ito rin na-feel ko, ginising siya dito. Ngayon niya na-appreciate ikaw, okay? Ngayon niya nalalaman na kailangan niyang maging patas sa'yo. Ngayon niya na naiisip na, dapat pala naging patas ako sa tao nito, okay? So, nakikita ko dito na natatanggap ng tao nito na mayroon siyang masamang nagawa, okay? Na kung saan, ano, pwedeng nagmamature na, or pwedeng sabihin na umiidad na, kaya pumapasok na sa kanya dito yung realization, ano. So, nakikita ko dito na alam mo yung tipo na na-accept na nito na meron siyang nagawa na masama sa'yo, na kailangan niya kumilos dito para sa kapatawaran mo, okay? Meron pinanganak ng 20. So, nakikita ko dito, no, yun dito sa Queen of Swords, ngayon niya na-realize, or ngayon kanya na-appreciate dito, na dapat naging patas siya sa'yo, okay? Kasi itong taon nito, hindi siya marunong maging patas. Pwedeng, ngayon niya nalaman, okay, na ikaw pala dapat naging ako mabuti sa'yo, ganun, okay? So, ngayon, itong tao nito, merong sumasagi sa kanyang kaisipan dito na kailangan huwag kang lokohin, huwag kang saktan, ganyan. Kasi, alam ng tao nito na matino ka. Pero nakikita ko dito, hindi niya sinunod yung mismo kanyang intuition dito, okay? Hindi niya sinunod yung inner guidance niya. Bagkus, itong tao nito, nagpakalunod ba sa kanyang mga hilig, ganyan, okay? Pwedeng merong tong kahiligan tong tao nito, na kung saan, binaon niya yung sarili niya doon, kung bakit ni-stuck tong tao nito sa sitwasyon, okay? Kaya itong tao nito, hindi niya makita yung way para malisan to, hindi niya kaya, okay, kaharapin ka dito. Kumbaga nakikita ko dito na tumatakbo ang kaisipan ng tao nito na, alam mo yun, parang nagninilay-nilay, or pwedeng sabihin na ngayon niya nire-realize yung mga nangyari sa inyo, okay, na paghahambing-hambing niya, ganun, ano. Kumbaga napipil ko dito na iniisa-isa ng tao na ito. Kumbaga nagbabalik tanaw siya sa mga nangyari sa nakaraan, at doon niya na-realize itong tao nito na mali yung ginawa niya sa'yo, kasi stuck na to okay? Hindi niya na alam kung paano lulusutan, okay? Pwedeng meron tong kinakaharap na pagsubok tong tao mo dito. So, ito na nga, sa judgment, meron tong mga ginawa sa nakaraan na mali yung choices na ginawa niya, okay? Nagitong pabigla-bigla, or pwedeng sabihin, hindi nag-ingat, okay? Kaya nakikita ko dito, itong tao mo, ngayon niya nare-realize na hindi lang coincidence na nakilala ko tong tao nito, bakit ko ginawa to sa kanya, okay? So, nakikita ko dito na meron palang malalim na kahulugan kung bakit kayo nagkakilala ng tao na to, okay? Ngayon niya na-realize, pwede rin sabihin meron tong mga
nakikitang sign, okay? Pwedeng meron tong mga napapanood or pwede rin sabihin na meron nagpapayo dito na kung saan ano, or pwede rin ginigising na to sa spiritual na ngayon niya nare-realize na mali yung ginawa ko, okay? So, nakikita ko dito, itong tao mo, kapag nag-start siya sa problema, no, alam mo yun, pag may sarili siyang mga problema, nawawala to sa focus, ano, parang hirap siyang ayusin yung sarili niyang problema. Kaya nakikita ko dito, kinakagawian ng tao nito na kapag may problema, tumatakas, or pwede rin sabihin, halimbawa, kayong dalawa, no, kapag may problema na, inaabandona. Pwede nyo iba sa inyo, inabandona ka ng tao nito, iniwan ka sa ere, okay? Kasi itong tao nito, hindi niya alam kung paano kakaharapin yung problema, okay? Imbis na ayusin yung problema na kayong dalawa, iniwan ka niya sa ere, okay? Kaya itong tao nito, mas lalo siyang nalugmok, na stuck sa isang sitwasyon na kung saan hirap siyang makabangon dito. Kaya itong tao na to, nakikitaan ko dito, na nakakaramdam to ng bagabag, anxiety, kasi hindi niya alam ang gagawin, okay? Paranoid siya dito once na may problema. Hindi niya alam kung paano kakaharapin yung problema. Pwede rin takot siya sa mga usapin or takot siya sa pag-usapan, mga ganun ano, na imbes na kayong dalawa ay lumutas ng problema, iniwan ka niya sa ere, okay? Ito rin nakikita ko sa iba, no? May pinanganak nung 15. So, itong tao mo, no, kaya ka inalisan dito once na may problema to, takot tong humarap sa alam mo, takot siya sa paghihirap, ganon. Takot siyang maghirap, ganon. Ito rin nafe-feel ko. Kaya itong tao nito, lahat na nakakarelasyon nito, no, short term lang. Hindi to nagtatagal sa isang relasyon. Kasi kapag andyan yung problema, ayaw niya, inaalisan niya, okay? Kaya itong tao nito, nakikitaan ko dito, hindi niya alam hindi niya alam kung paano kontrolin yung kanyang ganung pag-uugali, ano. Ito rin nafe-feel ko sa kanya. Alam naman ng tao nito, no, for example, ano, meron ka ditong tao na magkarelasyon pa kayo, pero meron lumapit dito or may tumukso dito sa tao na to. Alam niya sa sarili niya na kapag pumatol siya dito, pwedeng mawala ka. Alam niya yun, pero hindi niya kayang pigilan yung tukso, okay? Yung tukso lumapit sa kanya at kinagat niya yun, okay? Ito rin nafe-feel ko dito sa the devil energy, okay? Kumbaga nakikita ko dito, alam niya mali yung ginawa niya, pero dahil itong tukso na to lumapit sa kanya, mapusok para sa kanya, at hindi niya napigilan yung kanyang kapusukan, ginantihan niya rin tong tao na to, okay? Kumbaga, kumagat siya sa tukso. Ito rin nakikita ko. Alam niyang mali yung ginawa niya, pero nahihirapan siya mismo na kontrolin yung tukso na nararamdaman niya, okay? Pwede rin sabihin, meron ditong tao na, yung tao mo dito, may lumapit, may lumande, pero yung kahinaan niya, hirap siyang paglabanan, okay? So, yun nga sinabi ko, yung kanyang mga problema or yung mga tukso-tukso na dumadating sa kanya, okay? Parang pagsubok yun sa kanya kung paano niya i-handle yung sitwasyon na yun, ano? Pero nakikita ko dito, hirap siyang labanan yun, okay? Dito sa Ten of Wands. So, nakikita ko dito, madali siyang madistract once na merong mga ganon. Pwedeng meron ka ditong tao na malibog or pwede rin sabihin mahilig, okay? Kaya itong tao nito, kapag merong taong lumalapit sa kanya, kinakagat niya or pwede rin sabihin na pinapatulan niya, okay? Ganon. So, nafe-feel ko dito, meron ka ditong tao na may sakit. Dun sa iba sa inyo, no, nakakaramdam to ng pain or pwede sabihin meron tong dinadalang sakit, ganyan. So, nakita ko dito, no, ikaw, yung iba sa inyo, nag-focus ka na lang sa trabaho para makalimot ka. So, nakita ko dito na mas pinahalagahan mo yung trabaho mo, okay? Yung bang tipo na nasaktan ka pero nagsimula ka na sa trabaho mo na lang binuhos yung oras mo, yung panahon mo, okay? Doon ka nagtuon para mawala sa isipan mo tong tao nito. Doon mo binuhos lahat, okay? Ito rin nafe-feel ko sa iba, no? So, nakitaan ko rin dito, yung iba sa inyo, alam mo yung tipo na hindi mo din kayang i-handle ang love and work, okay? Once na merong, halimbawa, may problema kayo ng partner mo,
nawawala ka sa focus sa trabaho kasi nasasakop ka ng problema dun sa love life mo, no? Kaya nakikita ko dito, tinuturuan ka dito na sa susunod na magkakarelasyon ka, kailangan matuto kang i-handle yung work and love, okay? Dapat balance lang, okay? So, tingnan natin dito, no? So, meron dito pinanganak ng 15. Ayan. So, nakikita ko dito, medyo mahaba-haba na ating video, kaya tatapusin ko na, no? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.